Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa huling pagkakataon ay pag-aaralan natin ang The Five Solas of Reformation. At kung ating babalikan yung ating mga napag-aralan noong nakaraang Sunday, ay natalakay natin ang unang punto, all of creation for God's glory. At yung pangalawang punto is all of salvation is for God's glory. At sa huling pagkakataon ay pag-aaralan natin ang ikatlong punto sa Soli Deo Gloria, all of our life for God's glory. At para po sa ating text ay basahin natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, sabi ni Apostol Pablo, "So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God." So tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos na nasa langit, kami Panginoon ay muli lumalapit sa inyo pong harapan upang magpasalamat Panginoon sa pagkakataon nito na kami Panginoon ay malaya na nakapag-aaral Panginoon ang inyo pong salita. At yun din Panginoon ay salamat sa pribilehiyo kung saan ay patuloy naming maririnig ang inyong pong dakilang mensahe. Nawa o Diyos, sa umagang ito, Ikaw ang siyang manguna. Nawa Panginoon ay maipangaral ng tama at maayos at ng may buong tapang at kasiyahan ang inyong pong aral. At yun din Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na bigyan mo ng kapagkumbabang puso. Yun din Panginoon, handa na ma-receive ang truth ng Bible. At yun din Panginoon ay handa na malakaran ito, Panginoon, sa aming buhay. Nawa o Diyos, kami, Panginoon, ay pagpalain mo sa pag-aaral na ito. Nawa o Diyos, ang bagay na ito, yung pag-aaral namin na ito, ay lahat-lahat ay maiuwi, Panginoon, sa inyo pong kapurihan lamang. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong tulong, gabay sa buong mga linggo na kung saan sinamahan niyo kami sa pag-aaral na ito. At ngayon sa huling pagkakataon ay muli kami, Panginoon, ay humihiling ng tulong na nawa o Diyos ay patuloy na ipaunawa mo sa amin ang katotohanan sinasabi, Panginoon, ng iyong pong dakilang salita. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa paggabay sa amin, sa pangunguna, at anuman ho, Panginoon, ang nakikita niyo sa aming kalumihan at pagkakasala, ay humihiling kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga bagay nito. Salamat o Diyos, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa Jesus. Amen. Nang ipako ni Martin Luther ang kanyang 95 thesis sa pintuan ng simbahan ng Wittenberg noong 1517, ang Diyos ay pumilo sa simbahan upang magkaroon ng isang malaking reformasyon. Sa loob ng maraming siglo, ang simbahan ay nasa doctrinal at moral na kadiliman. Ngunit hindi hinayaan ng Diyos na ang mga pintuan ng impyerno ay manaig sa laban sa simbahan. Sa kanyang kabutihan, nagkaroon ng Reformation noong 16th century. Bagamat gumagawa ang Diyos sa maraming paraan, ang pagkilos ni Martin Luther ay ang hudyat ng simula ng Reformasyon. Matagal nang nakikibaka si Martin Luther sa issue kung paano siya magiging matuwid sa harap ng Diyos. Sinubukan niya ang lahat sa ilalim ng araw upang gawing matuwid ang kanyang sarili sa harap ng Diyos. Hanggang sa wakas ay dumating siya sa katotohanan na ang pagpapawalang sala pala ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. At idiniin ni Martin Luther ang katotohanan ito sa kanyang ministeryo at sa kanyang buong buhay. Habang binibigyan diin ni Martin Luther ang katotohanan ng kasulatan tungkol sa kaligtasan, sinabi naman ni John Calvin na may mas halaga pa kaysa sa kaligtasan. Ano kaya iyon? Ano ang maaaring mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng simbahan? Ang sagot niya, walang iba kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng mga tao. Ang katotohanan na iniligtas ng Diyos ang kanyang mga tao upang luwalhatiin ang kanyang sarili
ay nagpapatunay na ang kanyang kaluwalhatian ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan. Kaya para kay John Calvin, His glory, God's glory, is the ultimate goal. At para sa ating unang subpoint, alamin natin ano yung rason bakit ba natin dapat luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. Letter A, the reason. Well, of course, number one, because He deserves all glory and honor. Una at higit sa lahat, dapat nating luwalhatiin ang Diyos dahil karapat-dapat siya sa lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit iniutos sa atin ng Biblia na luwalhatiin ang Diyos. Pakibasa, Brother Josh, yung Psalm chapter 29, verse 2. Psalm 29, verse 2. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. Ayan. Kung ating mapansin, yung unang salita na ascribe, the word ascribe here means to give or attribute. Kaya ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na magbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Panginoon. Ito ay isang bagay na dapat nating gawin dahil ito ay nararapat sa Kanya. Tama at nararapat na gawin natin ito. Ang Diyos ay absolutely worthy sa lahat ng kaluwalhatian at karangalan sa buong universo. At yun din naman kung ating mapansin yung salitang worship. The word worship here means to bow down in reverence or homage. Diba kung ating papansinin sa Old Testament, kapag may isang kilalang official ang dumadaan sa mga Israelita, ang mga Israelita ay nagbabow down sa mga opisyal na ito. Kaya naman dito, ang talatang ito ay nagsasabi din sa atin na yumukod sa harap ng Panginoon bilang paggalang at parangal sa Kanya. Kung paano ang mga tao ay yumuyuko sa harap ng isang makapangyarihang hari, dapat tayo yumukod sa ating mga puso sa Diyos sa lahat ng oras. Dapat nating sambahin siya at purihin dahil iyan ang nararapat sa Kanya. Kaya naman, una sa lahat, unang rason kung bakit natin dapat luwalhatiin ang ating Panginoon is because He deserves all the glory and honor. Pangalawa, bakit natin dapat luwalhatiin ang Diyos is because God is our Creator. Siya ang lumikha sa atin. Ang isa pang dahilan kung bakit dapat nating luwalhatiin ang Diyos dahil siya ang lumikha sa lahat at siya mismo ang lumikha sa atin. At base sa napag-alala natin sa unang punto, nakita natin iyan sa Genesis chapter 1 verse 1. Sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. At ganoon din sabi sa Colossians chapter 1 verse 16, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. Kaya naman dahil ang Diyos ang ating tagapaglikha, karapat dapat siya sa lahat ng kaluwalhatian at karangalan mula sa atin. Tayo ay Kanyang mga gawa. Hindi tayo mabubuhay kung hindi dahil sa Kanya. Kaya nga dapat natin siyang purihin at parangalan sa lahat ng oras. Hindi lang dahil sa nilikha tayo ng Diyos, hindi lang dahil sa deserve niya ang lahat ng kaluwalhatian. Ngunit pangatlo, ang rason kung bakit natin dapat luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos is because the Lord is our Savior. Hindi lang siya ang ating tagapaglikha, kundi siya rin yung ating tagapagligtas. Dapat din natin siyang luwalhatiin ang Diyos dahil siya ang ating tagapagligtas.
Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, a familiar verse, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." At nakita natin iyon mula sa Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, and Sola Fide, na kung saan ang kaligtasan ay gawa lahat ng ating Panginoon. Siya mismo ang nag-plan, siya mismo ang nag-perform, at siya mismo ang nag-apply nito sa atin. Kaya naman sinasabi sa mga talatang ito na ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kung mananampalataya tayo sa Kanya, magkakaroon ka ng walang hanggang buhay. Kaya ang Diyos, ang ating tagapagligtas, binigyan niya tayo ng pinakadakilang regalo na maiisip, ang buhay na walang hanggan sa langit. At hindi lang yun, gaya din na nabanggit natin sa ilang mga pag-aaral natin, ang pinakadakilang regalo na tanggap natin mula sa Kanya ay yung Kanyang sarili mismo. Dahil dito, dapat natin siyang purihin at parangalan lagi. Hindi lang sa ang Diyos ay deserve na luwalhatiin, hindi lang siya yung ating tagapaglikha, hindi lang siya yung ating tagapagligtas, bagkus pang-apat, bakit natin dapat luwalhatiin ang Panginoon is because God meets all our needs. Ang isa pang dahilan para luwalhatiin ng Diyos ay dahil tinutugunan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga, nung naisambit ni Apostle Paul sa Pilipay, at yun din yung laging sinasambit ng mga mananampalataya, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." Sabi sa Philippians chapter 4, verse 19. Sinasabi sa atin ng talatang ito na tutugunan ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Siya ay isang tapat at mapagbigay na Diyos. Nais niya tayong pagpalain at pagkalooban tayo. Kaya dapat natin siyang purihin sa kanyang kabutihan at katapatan. Well, marahil dumating sa punto ng ating buhay, paano kaya tutuparin ng Panginoon yung aking kahilingan? Paano kaya ako pagkakalooban ng Panginoon ng mga bagay na aking kailangan? Pero sa hindi naasang pagkakataon, ang ating Panginoong Diyos ay nagkakaluhod sa atin. Tungkulin ng bawat tao na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi iyon nangangahulugan na gawin siyang higit na maluwalhati. Dahil hindi natin siya kailanman magagawang higit pa kaysa sa kung ano siya ngayon. Siya ay ganap na maluwalhati. Ang ibig sabihin lamang nito, kapag tayo ay lumuluwalhati sa ating Panginoong Diyos, ay kinikilala natin ang kanyang kaluwalhatian. At bilang mga tao ay wala tayong kayahang makapagdagdag kung sino pa ang ating Panginoon o kung sino man siya. Kaya pahalagan ito ng higit sa lahat ng bagay at ipakilala ito sa mga tao. Ito ay nagpapahiwatig ng taos-pusong pasalamat na siya lamang ang karapat-dapat. So yan lamang ay ilan sa mga rason kung bakit natin dapat luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. Una, dahil deserve niya ang lahat ng glory. Siya yung ating tagapaglikha, tagapagligtas, at din ay tinutugunan niya yung ating mga pangangailangan. Pero sa usapin patungkol sa pagluluwalhati sa ating Panginoong Diyos, alamin din natin yung letter B, yung sakop nito, o letter B, the scope. Muli, ay babasahin ko yung ating text. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Bagamat si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 ay patungkol na nagsasalita sa pagkain ng karne at pag-inom ng alak,
Gayunpaman, ang aral na inilatag niya sa teksto na ito ay pangkalahatan sa sakop ito. For example, ang kalayaan ng Kristiyano ay may boundary o may hangganan. Ito ay parang bakod na pumipigil sa atin na abusuhin ang ating kalayaan. Nais ng Diyos na manatili tayo sa loob ng bakod na ito, hanggat ginagawa natin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nasa loob tayo ng boundary na iyon. The rule, the universal rule, is brought out in the text by that little word, yung whatsoever. After he says, whether therefore ye eat or drink, he adds, whatsoever ye do all to the glory of God. Kaya yung text na ito ay hindi lang angkop sa pagkain at pag-inom natin. Angkop ito sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Ang rule na ito ay nag-a-apply sa pagkain at pag-inom, kumain sa ikaluluwalhati ng Diyos at uminom sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngunit pagkatapos ay idinagdag niya yung salitang whatsoever, kung saan ito ay sakop na ng lahat ng ginagawa natin. Kaya ang rule na ito ay nag-a-apply sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Saan-saan ang mga bagay yun? Una, sa mga big issues in life natin. Talaga bang ibig sabihin ito ay lahat? Gusto ba talaga ng Diyos na luwalhatiin ko siya sa bawat bagay na ginagawa ko? Well, ito yung sinasabi ng text. Whatsoever ye do. Kahit anong gawin mo, tiyak na naangkop ito, lalong-lalo na sa mga malalaking issue sa buhay. Kapag pinag-uusapan natin yung tungkol sa pag-aasawa, masabi natin, nakikita ko kung paano ang pagpili ng aking mga pangasawa ay isang bagay na dapat magbulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Kailangan kong pumili ng isang tao sa Panginoon. Kailangan kong pakasalan ng isang taong sumasang-ayon sa akin, ayon sa doktrina. Bakit? Dahil ang maka-Diyos na pag-aasawa ay magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa kabilang banda, ang mga nag-aasawa sa labas ng simbahan, hindi nila niluluwalhati ang Diyos sa kanilang pagsasama. Maaaring may kagandahang loob na i-convert ng Diyos ang isang hindi naniniwalang asawa kung magpapakasal tayo sa isang hindi mananampalataya. Ngunit ang katotohanang maaaring baguhin sila ng Diyos ay hindi lisensya para gawin ang ayaw ng Diyos. Ang pag-aasawa sa labas ng simbahan ay hindi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, sapagkat base sa Biblia, ito yung hindi niya nais. Ang gawain na ito mismo ay hindi naglalayon sa kaluwalhatian ng Diyos sa makatuwid. Ipinagbabawal ito ng Diyos. Yun din, another big issues in life, paano ang mga trabaho natin? Dapat nating tanungin ang ating sarili, nagtatrabaho lang ba ako? O nagtatrabaho ba ako para sa isang karera na ikaluluwalhati ng Diyos? Nais ng Diyos na tayo ay magtrabaho upang magkaroon tayo ng pera para itaguyod ang ating pamilya at ganoon din ay makatulong sa simbahan. Ngunit hindi lamang pera ang pamantayan. Kapag nag-aalok sa iyo ang isang employer ng 3 beses ng mas marami kaysa sa kasalukuyan mong kinikita, hindi ito otomatikong nangangahulugan na dapat mong tanggapin ang Marahil para sa ilang mga nakakita sa iyo, napaka-foolish mo naman, bakit hindi mo kagad grinab yung opportunity? Bakit hindi ka kagad umuo? Para sa isang Kristiyano, ay tinatanong muna niya ang kanyang sarili. Ang pagkuha ba ng trabahong ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Oo, tataas nga yung sahod ko. Tataas nga yung posisyon ko. Pero itong bagay ba ay ikaluwalhati ng Diyos kung ako ay mas makapalayo pa sa kanyang simbahan, mas makapalayo pa sa kanya?
Kaya naman, iyan ang tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili, sa anumang bagay na ginagawa natin, sa ating pag-aasawa, sa ating mga trabaho, at ganoon din, miski kung saan tayo maninirahan. Ito ba ay kaluluwalhati ng Diyos? Kaya, it is all applied, lalong-lalo na sa mga malalaking issues, big decisions natin sa ating buhay. At miski ganun din, yung verse na ito is applied din, number 2, sa mga small issues in life. Paano naman ang mga maliliit na bagay sa buhay? Well, kung ating babalikan yung text, whether therefore you eat or drink, well, masasabi natin na yan lamang ay isang maliit na bagay. Kung ano ang ating kinakain at kung ano yung ating inumin. Dapat nating gawin ang mga bagay na iyon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nangangahulugan ba iyon na kailangan kong mag-ayos ng sarili, kumain ng tama para sa ikaluluwalhati ng Diyos? Ibig bang sabihin ay kailangan kong matulog sa ikaluluwalhati ng Diyos? Nangangahulugan ba iyan na kailangan kong manamit sa ikaluluwalhati ng Diyos? At kung ano-ano pang mga bagay. Well, ang sagot dyan, kung kailangan ba natin gawin yung mga maliliit na bagay na yun para sa kaluwalhatian ng Diyos, well, the answer is oo. Sabi sa text, whatsoever ye do. Maaari natin isipin ang mga sitwasyon kung saan ang ating mga aksyon ay makakaapekto sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ba natulog ako, sinusugurado kong sapat ang tulog ko upang ako ay maging pakinabang sa Diyos. Kung kulang ang tulog ko na hindi ko maidilat ang aking mga mata para magbasa ng Bible, ang paraan ng pagtulog ko ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung kakaunti ang tulog ko na nakatulog na ako sa simbahan tuwing linggo, habang may nagpipit sa unahan, hindi ako nagtulog para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag modest ang pananamit ko, maaari kong mailayo ang ibang tao sa pagkakasala. Maaari ko ring pigilan ang aking sarili na mahulog sa kasalanan dahil sa tukso ng ibang tao. Iyan ay ang pagbibihis para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit sa mga maliliit na bagay, dapat ginagawa natin ito at iniisip natin, ito ba ay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ito ba ay tama sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Kahit gano'n man kaliit na bagay na iyan. At ganoon din, kung ako ay malusog, kung gayon, mas mapaglilingkuran ko ang Diyos at ang kanyang kaharian. Isang maliit na bagay na ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, it is all applicable. Small issues in life and big issues in life, dapat ay gawin natin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pero babala, let us see, the caution. Ano yung pag-iingat na dapat natin makita? Siyempre, nangangailangan iyon ng maingat na pag-iisip. Magkakaroon ng hindi mabilang na mga pagkakataon kung saan mahirap sabihin ang paraang ito ay sa ikaluluwalhati ng Diyos at ang paraang ito ay hindi. Gayunpaman dapat nating pag-isipang mabuti ang mga sitwasyong kinakaharap natin at dapat tayong kumilos sa paraang magdadala ng higit na kaluwalhatian sa Diyos. Kaya naman ano yung babala sa atin patungkol sa ating mga kilos? Una, know the standard. Determining what brings glory to God requires a standard that guides us. Ibig sabihin, dapat nating malaman ang standard. At bilang mga Kristiyano, wala tayong ibang standard kundi ang salita ng Diyos. Ang banal na kasulatan ang may huling say sa ating doktrina at sa ating buhay. Sa makatuwid, kung nais natin mamuhay sa kaluwalhatian ng Diyos,
dapat nating matutunan ang kalooban ng Diyos tulad na matatagpuan natin sa Bible. Dapat nating matutunan ang mga aral at prinsipyo ng salita ng Diyos. At hindi lang know the standard, kundi pangalawa, know the situation. We need also to know and understand the situation around us. Kung alam natin halimbawa na ang ating kapatid o kapwa ay ma-offend ng isang particular na gawain, kung gayon hindi natin ipinipilit ang ating kalayaan hanggang sa mapinsala na nito ang ating kapatid o ang ating kapwa. Ang kasulatan ay nagbibigay sa atin ng napakagandang halimbawa niyan. Kung saan, yes, may kalayaan tayong gawin ang bagay na ito, pero hindi natin gagawin yung particular na bagay na ito is dahil alam natin na ito ay maka-harm sa iba. For example na lang yung ginawa ni Apostle Paul kay Timothy. Bago sila maglakbay bilang misyonero, inulian ni Apostle Paul si Timothy. Di ba kung ating papansinin sa mga sulat ni Apostle Paul, si Paul ay against sa circumcision. Maaaring iginiit ni Timothy ang kanyang kalayaang Kristiyano at tumanggi siyang huwag nang magpatuli. Ngunit siya ay pumayag na magpatuli at siya ay tinulian ni Apostle Paul. Bakit? Dahil ito ay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Well, si Timothy kasi ay half Greek and half Jew. That's why he took the Christian liberty of being circumcised, because he did not want to provide any occasion that would hinder the work of the gospel. Siyempre, sa pananaw ng Diyos, tuliman o hindi si Timothy ay hindi ito hahadlang sa sinumang maliligtas. Ililigtas ng Diyos ang sinumang nais niya. Gayunpaman, tinulian pa rin ni Paul si Timothy dahil ayaw niyang magbigay ng anumang okasyon na makakahadlang sa gawain. Hindi iyan itinatanggi ang soberanya ng Diyos. Ipinakikita lamang ito na ginagamit ng Diyos ang ating mga aksyon upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Ang dahilan kung bakit pinuli ni Paul si Timothy sa huli ay upang ito ay magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa ibang sitwasyon naman, kung yan yung nangyari kay Timothy, mababasa naman natin na tumanggi naman si Apostle Paul na tuliin si Titus. Bakit tumanggi si Paul na tuliin si Titus? Dahil hindi ito para sa kaluluwalhati ng Diyos. Alam ni Paul na kung tinuli niya si Titus, ito ay gagamitin ng mga Judaizers upang masamain ang ebanghelyo ng biyaya. Sa parehong mga kaso, ang pagtutuli kay Timothy at hindi pagtuli kay Titus, alam ni Paul ang mga pangyayari sa paligid niya. Ginawa niya ito para sa kaluluwalhati ng Diyos at ginawa niya ito para sa layunin ng kaharian upang ang simbahan ay maipon at ang Diyos ay maluwalhati sa simbahan. Hindi naman, may mga daming mga Christians gustong magparato, pero alang-alang sa iba, hindi nila yon ginagawa. At marami pang mga example na kung saan ay kahit malaya ang isang Kristiyano na gawin ang isang bagay na ito for the sake na hindi siya makaharm sa iba, ay hindi niya ito ginagawa. And number 3, hindi lang know the standard, know the situation, but also know our hearts. Dapat nating malaman ang kasulatan, dapat nating alam ang sitwasyon sa ating paligid, ngunit dapat din nating malaman ang ating sariling mga puso. Kapag tayo ay nasa isang sitwasyon na angkop, kailangan nating salisikin ang ating mga puso. Ito ba talaga ay ginagawa ko para sa kaluwalhatian ng Diyos? Pinipili ko ba ang daan na ito kaysa sa ibang paraan para sa ikaluluwalhati ng Diyos? Kailangan natin salisikin ang ating mga puso at tanong, iyan ba talaga ang aking layunin? O ginagawa ko lang ba ang gusto ko dahil gusto kong mabuhay para sa sarili ko?
Walang makakabasa sa isip natin, ngunit alam ng Diyos ang ating mga puso. At yan din yung burden minsan ng mga Kristiyano. May mga desisyon siya sa buhay na parang ang tingin ng iba is napaka-foolish. Pero without knowing, kaya pala niya nagawa yung desisyon na yun. Kaya sinasaalang-alang niya yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kahit para sa iba, it is foolish. It is foolish. Kaya naman when we seek the glory of God and the good of the church, then we will be able to say with Apostle Paul, everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may receive. So yan yung scope, yan yung reason, at yan yung caution. At panghuling subpoint, ano man yung mga paraan para maluwalhati natin ang Diyos. The ways. At number 1, glorify God by loving Him above all else. Glorify God by loving Him above all else. Ganyan ang sinabi sa Mark 12:30. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Ito ang una at pinakamahalagang paraan para luwalhatiin natin ang Diyos. Kapag mahal natin siya higit sa lahat, ipinakikita nito na siya ang una sa ating buhay. Kung may mahal tayong iba kaysa sa Diyos, ito ay isang Diyos-Diyosan. Ang idolo ay anumang bagay na mas mahal natin kaysa sa Diyos. Maaaring ito ay ating trabaho, ang ating ari-arian, ang ating libangan o anumang bagay. Kung mahal natin ang anumang bagay na higit pa sa Diyos, ito ang humahalili sa kanyang lugar sa ating buhay. Ngunit kapag mahal natin ang Diyos, higit sa lahat, ito ay nagpapakita na siya ang una sa ating buhay. Ang pagmahal sa Diyos higit sa lahat ay nangangahulugan din na sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kung mahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ito ay kung paano natin ipinakikita ang ating pagmamahal sa kanya. Kung saan sinusunod natin ang pinagagawa niya sa atin. At ilang yun, gaya na nabanggit kanina, number 2, do all things for the glory of God. Kung saan nabanggit na rin natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kung saan luwalhatiin ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay, ito man ay ating trabaho, paaralan, libangan, o anumang bagay. At ganoon din pangatlo, bring glory to the Lord through spiritual growth. Luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating paglago spiritually. Kung saan nangangahulugan ito na lumalago tayo sa ating kaugnayan sa Diyos at nagiging higit na mas kawangis o katulad ni Jesucristo. Gaya ng nais ni Apostle Peter sa kanyang mga leaders, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and today of eternity. Kung saan sinasabi sa atin ng talatang ito na dapat tayong lumago sa ating kaugnayan sa Diyos. Dapat nating hangarin na mas makilala siya at sundin ang kanyang mga utos ng mas higit. Habang lumalago tayo spiritually, nagiging katulad tayo ni Jesucristo. Ganoon din ay mas namumutawi sa atin ang bunga ng Espiritu. Mas nagiging katulad tayo ni Kristo sa ating pagkatao at nagdulot ito ng kaluwalhatian sa Diyos dahil pinakikita nito na ang kanyang Espiritu ay kumikilos sa ating buhay at tayo ay nakikiisa sa Kanya. Pang-apat, glorify God in your thoughts and words. Ang isa pang paraan para luwalhatiin ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating mga iniisip at sinasalita. Sabi ni Paul sa Colossians, set your minds on things that are above, not things that are on earth. Sinasabi sa atin ng talatang ito na ituon ang ating mga iniisip sa Diyos at sa langit, hindi sa mga bagay sa lupa.
Dahil kapag iniisip natin ang tungkol sa Diyos at sa langit, nakakatulong ito sa atin na panatilihing nakatuon ang ating isip sa kung ano ang mahalaga. Tinutulungan din tayo nitong maiwasan ang makasalanang pag-iisip. Kaya dapat nating isipin ang tungkol sa Diyos nang madalas at pagnilayan ang kanyang salita. Bilang karagdagan, dapat nating gamitin ang ating mga salita, ang ating mga bibig, upang luwalhatiin ang Diyos. Nangangahulugan ito na dapat tayong magsalita ng mataas tungkol sa Kanya at sabihin sa iba ang tungkol sa Kanyang kabutihan. Gaya ng sambit ng awit, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Psalm 34:1. Sinasabi sa talatang ito na purihin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita at dapat tayong magsalita ng mataas tungkol sa Kanya at sabihin sa iba ang tungkol sa Kanyang kabutihan. Dapat din natin gamitin ang ating mga salita para hikayatin din ang iba. Colossians 4:6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Kung saan sinasabi sa atin ang talatang ito na gamitin ang ating mga salita upang pasiglahin ang iba. Dapat tayong magsalita ng tama at maayos, matulungin sa mga nasa paligid natin. At kung saan ipakita natin yung pag-asa na meron din tayo sa kanila. At sa ganyang pamamalaanan, sa ating pag-iisip at pagsalita, ay maluluwalhati natin ang Diyos. Panglima, maluluwalhati natin ang Diyos sa ating mga relasyon, in our relationships. Colossians 3:12-14, put on them as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Na kung saan base sa talatang ito na dapat tayo magpakita ng pagmamahal sa iba, lalo na sa ating mga kapatiran. Dapat din tayo magpakita ng kabaitan, kagandahan, kababaang loob, at pagpapatawad sa kanila. Dapat natin sikaping tularan si Kristo sa ating mga relasyon. Kapag ginagawa natin ito, nagdudulot ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Number 6, give glory to God through your work. Dapat natin gawin ito para sa Panginoon, na kung saan kapag nagsusumikap tayo, ay binibigay natin ang ating makakaya at nagdudulot ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Pinakikita ito na ginagamit natin ang ating mga kaloob at talento na ibinigay niya sa atin. At dapat din tayo maging tapat sa ating mga trabaho. Hindi tayo dapat magsamantala, hindi tayo dapat magnakaw, at kung ano mga masamang bagay ang gawin natin sa loob ng trabaho. At ganoon din, pang-pito, maluwalhati natin yung ating Panginoon sa pamagitan ng ating oras, to our time. Sabi sa Ephesians 5:15-16, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Sa halip, dapat natin gamitin ang ating panahon sa paggawa ng mga bagay na ikalulugod ng Diyos. At magawa natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, paglaan ng oras sa pagdarasal, paggugol ng oras sa iba pang mga mananampalatayang kasama sila. Magamit din natin ang ating oras sa paglilingkod sa iba. At magamit din natin ito sa pamamagitan ng pagboluntaryo natin sa lokal na simbahan upang maglingkod. Kaya naman kapag ginamit natin ng matalino ang ating oras, nagdudulot ito ng kaluwalhatian
sa Diyos. Ipapakita nito na ginagamit natin ang oras na ibinigay niya sa atin ng maayos. Glorify God with it, with our finances. Maaari natin luwalhatiin ng Diyos pamagitan ng ating salapi. Nangangahulugan ito na dapat tayo maging mabuting katiwala sa perang ibinigay niya sa atin. For reference, Matthew chapter 6, verse 19 to 21, kung saan ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na gamitin ang ating pera ng matalino. Hindi natin dapat gastusin ito sa mga bagay na hindi magtatagal at hindi kailangan. Sa halip, dapat natin gamitin ang ating pera para makatulong sa iba, punan ang mga pangailangan, at ganoon din sa pamamagitan ng pagbigay sa isang lokal na simbahan na iyong kinabibilangan. Magamit din natin ang ating pera para pagpalain ang iba, lalo-lalo na sa mga nangailangan. Magawa natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng may mabuting loob. Kapag ginamit natin ang matalino ang ating pera, nagdudulot ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Bilang yun, number 9, maluluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga kalusugan through your health. Nangangahulugan ito na dapat din nating pangalagaan ang ating mga katawan. First Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, sinasabi sa atin ng talatang ito ng ating mga katawan ay pag-aari ng Diyos. Kaya naman dapat natin silang pangalagaan at gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Paano tayo makapaglilingkod kung tayo ay hindi natin inaalagaan ng mabuti yung ating mga katawan? And lastly, number 10, glorify God by sharing or preaching the gospel. Sa wakas, dapat natin luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. For reference, Matthew chapter 28, verse 18 to 20, na kung saan sinasabi sa talatang ito na ipangaral natin ang Ebanghelyo sa lahat. Tungkol kay Jesus at kung paano magkaroon ng kaugnayan sa Kanya at paano magkaroon ng walang hanggang buhay. Kapag ibinabahagi natin ang Ebanghelyo, nagdudulot ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Na kung saan ipinakikilala ang tao bilang isang makasalanan at ipinakikilala ang ating Panginoong Diyos bilang siyang dakilang tagapagligtas. At sa bagay na yun, ang ating Panginoong Diyos ay maluluwalhati. So yan yung ilan sa mga naitala natin, mga ways kung paano natin maluluwalhati ang ating Panginoon. Kaya naman bilang pagtatapos ng serye na ito, from the dawn of the Protestant Reformation to today, the gospel of our Lord Jesus Christ remains the power of God for salvation. For those who have embraced the salvation, yung by grace alone, to faith alone, in Christ alone, ang ating Panginoong Jesus ay nag-iwan ng hamon sa atin. Sabi niya sa kanyang mga tagasunod sa Sermon on the Mount, "Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." At yan mismo yung pinanghawakan ni John Calvin. He was consumed by a passion for the glory of God. He understands the nature of salvation apart. No one could truly understand the nature of salvation apart from seeing the glory of God as central. At ang sabi niya, we never truly glory in Him until we have utterly discarded our own glory. So, madaling salita, ito yung ating pinag-uusapan. Hindi yung ating sariling kaluwalhatian, kundi soli Deo Gloria. At kahit mismo sa buhay ni John Calvin, hiniling niya na sa kanyang kamatayan
ay huwag nang lagyan ng pangalan yung kanyang epitaph. Upon his death, to be buried is an unmarked grave. Ganun din naman, for example, sa isang sikat na music compositor na si Johann Sebastian Bach. Sa napakadami niyang mga piece na ginawa at ganoon din sa mga German hymns na kanyang ginawa, lagi siya nag-iiwan ng initials na SDG. Nang ibig sabihin nito ay Soli Deo Gloria. Nais siya na nawa sa kanyang mga likha, maluwalhati nawa ang Panginoon. At ganoon din, napakaganda mga example, John Calvin, Johann Sebastian Bach, at pinaka-greatest example, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Everything that Jesus did when He walked this earth was done with a view to making God look great. His sinless life and willingness to bear the cross on behalf of hell-deserving sinners was in order to display the greatness and the beauty of the full range of God's perfection. In ways no less significant, you and I have been called to do the same. Na kung saan ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. And lastly, for Martin Luther, it was the power of the gospel uniting the salvation of men with the glory of God that was the root issue of the Reformation and the heart of what would be the Protestant movement. Ito ang kanyang isinulat kung saan ay naunawaan ni Martin Luther. It is true that the doctrine of the gospel takes all glory, wisdom, righteousness from men and ascribes them to the Creator alone, who makes everything out of nothing. Soli Deo Gloria. The glue that binds all the solas together. From Scripture alone, we learn that salvation comes to us by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and because of that, God alone is worthy to receive all glory, honor, and praise. Kaya naman, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, lahat ng ito ay dapat mauwi sa Soli Deo Gloria. Kaya naman, dyan na po natin patapusin yung ating pag-aaral patungkol sa the 5 solas of Reformation. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos na pinakadakila sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming tunghayan sa umagang ito, na ang aming buhay ay dapat ibigay namin para po sa ikaluwalhati mo. Naman ho, Panginoon, ang mga pagkakasala na patuloy na namumutawi sa amin bilang mga kasalanan, humiling kami, Panginoon, na patuloy na pakalinisin mo kami. Tulungan, Panginoon, sa aming lakad bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. At yun din, Panginoon, ako ho ay personal na pagpapasalamat sa inyo pong tulong at pagpapala sa pag-aaral namin sa buong mga linggo na nagdaan patungkol sa topic na ito. Bagamat, Panginoon, may flaws and lapses, subalit, Panginoon, ay sa tulong mo, ang pangangaral na ito ay nairaos. Kaya, Panginoon, sa iyo po nawa lahat, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat, at nawa, O Diyos, Panginoon, ang pangangaral na ito ay tumimo sa bawat isa, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga tao na hindi pa nakasumpong ng kaligtasan mula sa iyo. Nawa, O Diyos, ang mga mga linggong nagdaan sa aming pag-aaral sa mga doktrinang ito, nawa, O Diyos, ito ay umuwi
sa tanging pangalan mo, ito ay umuwi sa tanging kaluluwalhati mo. Kaya Panginoon, hindi kami aabot sa puntong ito kung wala mismo ng tulong at gabay mo sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri at pasalamat at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. So any question po sa ating napag-aralan or any additional sa buong napag-aralan?